So yun, hi guys, and time check muna tayo. It's 12 ng umaga. Di pa ako natutulog kasi may gusto akong i-film na video. Actually, ito yung pinakamahirap na video na i-film ko kasi may takot pa din sa akin. Natatakot pa din ako na baka hindi ako matanggap or ang dami pang nagbabother sa mind ko na baka ganito, baka ganyan. Pero na-realize ko kung hindi ko gagawin hanggang kailan ko itatago. Pansin nyo, this past few days, hindi ako masyadong active sa TikTok. Medyo hindi ako active, may interval na mga ilang araw bago ako mag-post. Dito na dun dati na everyday may post ako. This past few days and weeks, na-depress ako kasi hindi ko na kayang itago. Gusto ko na maging totoo. Hindi ko na kayang itago kung sino talaga ako. Sobrang tagal kong pinag-isipan. At ngayon, sa video na to, tutuldukan na natin lahat ng mga confusions, lahat ng mga questions about my sexuality. Kuya Dior, may girlfriend ka ba? Kuya Dior, anong sexual preference mo? Straight ka ba? Or kung ano-anong tanong, ang daming tanong. And every time nakakabasa ako ng ganong tanong, kahit saan mga social media accounts ko, na nalulungkot ako. I-explain ko, sasabihin ko na kung ano ba talaga. Ito na yung time na maging proud ako sa sarili ko at maging masaya ako 100%. So sa mga nagtatanong ng, ito yung camera, asa mo yung camera? Ito yung camera. Sa mga nagtatanong about my sexuality, ano ba yung gender ko, ano ba yung sexual preference ko. Guys, sa mga nagtatanong, gay po ako. Ang hirap gumawa ng content kapag alam mong fake ka or lalo na kapag magko-content kami nila mama, family content, magpo-post ako ng picture, maglalagay ako ng caption. Hirap na hirap ako sabihin or hirap na hirap ako gumawa ng caption or ng content kasi alam kong kailangan kong i-conceal yung totoo na hindi ako straight. So ngayon, sasabihin ko sa inyo lahat na bakla ako and sobrang proud ako sa sarili ko na nag-speak out ako about my sexuality. Bata pa lang ako, the moment na nagkaisip ako, nag-prep ako, kinder, pinakabata na may isip na tayo, kinder ako. Alam ko na sa sarili ko, yung iba yung pakiramdam. Alam ko na iba ako. And tinago ko yung natakot ako kasi alam kong iba yun. Alam kong hindi yun yung normal. Bata pa lang ako, alam ko na iba yung gusto kong kulay, iba yung gusto kong laruan, pagkain. Mahilig ako mag-drawing ng mga babae. Yan yung isa sa naging stress reliever ko. Nagpipinta ako, nagde-design ako ng gown. Alam ko na noon pa lang na iba talaga ako. Sabi ko, may iba akong nararamdaman. Ayun, hindi lang naman ako yung gay kasi may mga naging classmates ako simula kinder. Sa Bicol, sa BU po ako nag-aral. Nung kinder ako sa Nazarene, tapos nag-transfer ako nung prep sa BU hanggang high school. Bicol University, taga Bicol po ako. Ayun, may mga classmates ako na bading din. Tapos, alam nila yung sexuality ko. Alam ng lahat ng classmates ko. Shout out sa HF, miss na miss ko na kayo, sobra. Pagkasama ko kayo, totoong-totoo ako. Nung nasa Bicol ako, alam na alam nila lahat kung sino talaga ako. Naka-experience man ako ng mga bullying. Kinalimutan ko yun kasi para sa akin, walang pakialam sa nararanasan kong bullying kasi totoo ako sa sarili ko, kung sino ako, yun ako. I don't care kung i-bully mo ako, hindi i-bully mo ako. The bottom line is, ang saya ko kasi kilalang ko yung sarili ko na bakla ako, gay ako. Ngayon, nag-high school, para maiwasan na yung mga tao nang bubuli sa akin, nag-pageant ako, Mr. Nanalo pa ako Mr. BU High School, hindi ko na maalala kung anong year. Nabawasan yung pambubuli sa akin, nag-model ako, and things like that. Para masabi ko sa sarili ko na, masabi ko sa mga nabubuli sa akin na superior ako, ganyan, may pagmamalaki ako para hindi niyo ako mabuli. Doon pumasok yung time na
naging conscious na ako na parang sabi ko, kailangan ko na tong itago. Kasi may nabibuild na akong image na straight ako, nagbo-model ako, nagpa-pageant ako, and things like that. Basically, entertainment. Pumasok ako sa entertainment. And that time, ang pagiging bading is something na kailangan mong ikahiya. That time, kaya maraming bading ang nagtatago, maraming tomboy or part ng LGBTQIA+ na nagtatago. Kasi nga, that time kapintasan yung ganun. Sobrang ganda, sobrang saya ng buhay ko sa Bicol. Yun yung happiest moments ko kasi alam ng classmates ko na gay ako sa school, buong campus, alam nila. Family ko, guys, alam sa family na gay ako. From mga lolas, and di ko lang alam sa father side kasi di naman namin sila nakasama sa bahay. Pero growing up, alam talaga nila na gay ako, and wala akong na-experience na kahit anong violence because of my sexuality, because of me being gay. Wala akong na-experience na pangungutya sa loob ng family, sa circle ng family, kasi they accepted me of kung sino talaga ako, and sobrang thankful ako kasi hindi ko na-feel na iba ako sa kanila. Nung nag-high school ako, sorry guys, pinipigilan ko yung iyak ko kasi hindi ko ina-expect na ito na yung time na masasabi ko. Hindi ko ina-expect na ito na yung time na masasabi ko sa inyo kung sino talaga ako. I mean, itong iyak na to guys, saya to. Happy ako kasi hindi ko na kailangan magpanggap. Proud ako. Ito na yung time na piling ko naman yung sarili ko. Ikikwento ko lahat ng pinagdaanan ko para clear, sobrang clear. 4th year high school ako, nag-graduate kami. Nag-graduate ako sa BU High School, Bicol University High School Department. Nag-graduate ako. And may nakilala ako dun na one time nag-BU Week. BU Week is marami kasing campus sa Bicol University. Tapos yung mga iba-ibang campus, may Tabaco campus or kung saan-saan pa, pupunta sila sa iisang branch lang ng BU. Tapos nandun lahat ng mga students. May nakilala ko isa, student pa that time. Hiningi yung number ko kasi gusto niya daw mag-showbiz. Gusto niya maging production assistant. Lipstick na ako pa. Ang pale ko dahil wait lang guys. Yun yung time na may nag-BU week. Tapos may isang magsha-showbiz. Graduating siya, ako 2nd year high school ako or 3rd year, magsha-showbiz siya as production assistant and naghahanap siya ng talents. And nakita niya ako, that time photographer ako ng batch namin. Nagtatry lang ako mag-photograph ng pep squad niya, mga events. Tapos nakita niya ako, hiningi niya number ko out of nowhere and wala siyang pinamis sa akin. Like, gusto niya lang daw talaga na maghanap ng talents. So, summer nun, nag-graduation ko ng 4th year, tumawag siya sa akin. Imagine, 2nd year ako or 3rd year, tumawag siya sa akin ng 4th year ako. 4th year ako, tumawag siya and sinasabi niya sa akin na part na siya ng isang production and kailangan nila ng talents. Gusto nila ipag-audition ako sa isang agency. So, yung agency na yun is Production 56. Doon ako nabilang. Yun yung pinakaunang agency na napabilang ako. Siya, under yung una kong manager, si Direk Mario de los Reyes. And sa kasamang palad, nag-pass away na siya. Tagal na ilang years na rin. So, malangit pa sa kaluluwa mo, Direk. Ayun, so nag-audition ako and nag-audition ako kay Direk Mario mismo. Nag-Manila ako, yung may tita ako dito, tumira ako and all that. Tumira ako dito, nakitira ako. And nag-audition ako dun sa agency na yon. And sobrang happy ko kasi sabi ko, bata pa lang ako talaga. Alam ko na gusto ko mag-showbiz, entertainment. I wanna sing, I wanna dance, I wanna act. Kasi high school, kasali ako ng theater, kasali ako ng sumasayaw ako sa intrams. High school, hindi pala theater, walang theater sa amin. Mga role-playing, yan, yung 3 Hindu love stories. Alala ko, nag-play ako as Satyavan, and naging best actor ako noon. Shout out to you, Chesna. Yung partner ko yun, babae siya, di ba? Pa-straight ako, di ba? So, partner ko siya noon. Tapos,
So, I've always been engaged when it comes to entertainment. So, ayun, nag-Manila ako, tinranay ko, kasi sabi ko, pangarap ko maging artista, gusto ko talaga mag-showbiz. And that time, nag-audition ako kay Direk Mario, laway ko, tumatalsik. Nakuha talaga ako. So, ang happy ko kasi nakuha ko, sabi ko, oh my God, anong gagawin ko? Kailangan ko bang sabihin na bading ako o hindi? Pero, habang tumatagal, nagkakaroon ng mga friends na bading sa showbiz, nagkakaroon ako ng mga kasama sa trabaho bading. And, lagi nilang sinasabi sa akin, na hirap sila makabook ng trabaho. Kasi nga, gay sila. And, syempre, pag friends mo, open ka naman. Pero sila, nakikirapan sila makabook ng work. Kasi, gay sila. So, ako, that time, gusto ko magkaroon ng trabaho, tinago ko siya. Doon pumasok yung takot ko na baka pagbading ako, walang tumangkilik sa akin, walang sumeryoso sa akin, maranasan ko na naman yung bullying, and then nag-aral ako nun sa Letran, naalala ko nun isang probinsya na nag-Letran, andun yung peer pressure, andun talaga yung peer pressure, and naalala ko nun, grabe yung pagpapanggap ko sa sarili ko to prove na I'm straight. Alam mo yun? Like, I even flirted with, babae para masabi ko na may ka-flirt ako, may girlfriend ako. Kasi grabe yung peer pressure sa akin that time. Nasa isip ko na ang normal, ang standard, ay straight. Pagiging straight. Yun yung nasa isip ko na, bitch, ilalaiting ka ng mga tao kasi nga gay ka. So, magpanggap ka na straight ka. Yun yung nasa utak ko kasi, first of all, mag-isa ako, nakatira ako sa tita ko, hindi ako pwedeng umuwi. Kasi, tapos na yung, nag-exam ako sa BU for college, nakapasa ako. Pero, hindi ko tinuloy. So, walang second chance doon. Kung uuwi man ako, hindi na ako makabalik ng college next school year na. Nag-aaral ako sa Letran, magandang school yun. Pinapaaral ako ng manager ko, yung Direk Mario. So, sabi ko, why not? Conceal ko na lang. Okay, kaya ko naman itago na bading ako. Habang tumatagal, nasa stress ako kasi sa sobrang pagpapanggap ko, nakakalimutan ko na yung identity ko, yung passion ko, yung gusto kong gawin. Nakakalimutan ko na yung sobrang laking part kasi ng life ko yung art. I always draw stuff when I'm stressed. Lagi akong nagpipaint. So, malaking part ng buhay kong art. Hindi ko na nagagawa yun kasi bukod sa I'm busy being straight, alam mo yun, yung art ko kasi, pag tinignan mong art ko, makikita mo talaga na parang hindi siya art ng straight na lalaki. Imagine, ganun ako ka-paranoid na parang even sa art ko, pag may nakakita, is malalaman agad nila na bading ako. Ganun ako ka-paranoid. So, grabe yung stress, grabe yung anxiety kapag baka sa isip ko, baka alam niya na or whatsoever, baka may idea na siya kung sino ba talaga ako or ganyan. So, nandun yun, hindi yun nawala. Alam niyo yun guys, dahil sa takot na malaman ng ibang tao na yan, ingay dahil sa takot ko na madiscriminate ako, inaral ko yung galaw ng mga lalaking straight. Dami ko naging barkadang straight na lalaki and inaaral ko yung galaw nila, paano sila magsalita, pananamit, hanggang sa naaral ko at yun yung naging guard ko. Naging straight ako, straight looking, straight! Nung tumatagal guys, hindi ko pala siya kayang itago. As in, hindi ko talaga siya kayang itago. So, may mga moments na nag-hibernate ako, nag-shutdown ako. Para i-compose yung sarili ko kung nandun pa ba ako sa core, sa gusto ko, sa passion ko. Hanggang sa, ang hirap pala talaga. Sobrang hirap. Sobrang hirap talaga as in. Mga times na sinabi ko na attract ako sa babae, when people ask, kasi may mga nakaka-feel, mga insensitive minds ng mga kung sino man sa inyo. Joke lang guys. Mga tinatanong ako na, straight ka ba? Gay ka ba yan? First off, sa inyo, shout out sa mga nagtatanong, you don't ask people their sexuality. Tandaan nyo yan. Hindi nyo dapat yung itatanong. Kasi kung may gender crisis yung tinanong nyo, dinagdagan nyo ng panibagong stress yung sarili niya. If na-feel mo na hindi siya straight,
huwag mo itanong, isarili mo na lang. Isipin mo nasa sitwasyon ka nung tao tinanong mo, and tingin mo gusto mo ba na tinatanong ka kung straight ka o hindi, di ba hindi? And ano siya, para sa akin, form siya of discrimination. Hindi naman, pambabastos, walang respeto. Pero, may mga tao rin kasi na hindi nila sinasadya na itanong yun. So, ngayon, ito, nag-speak out ako na please lang mo dyan ang itanong. Kasi nangyari yan sa akin, grabe, sobrang na-stress talaga ako nung may mga nagtatanong sa akin kung ano yung sexuality ko. Wait lang, may nag-text. Okay. Yun na nga guys, yung mga times na sinabi ko na nagagandahan ako sa babae, may mga certain types ako sa babae, yun lang yung mga moments na parang hindi nila ako maklock or malaman na gay ako. Pero ang meaning nun is, ang interpretation ko nun in my own mind na gusto ko yung babaang yan kasi gusto ko silang make-upan, ayusan ng buhok, damitan, or whatsoever. Alam niyo yun? Yun yung talagang tumatakbo sa isip ko kapag may nagtatanong sa akin kung may tipo ako sa isang babae. Yun yung tipo kong, like, gusto ko maging ako. Alam mo yun? Ganon. Pero, wala. Dala na nga rin ang gusto ko i-guard yung sarili ko with all the criticisms and the discriminations na pwede kong maranasan. Yun yung ginagawa ko. Yun yung naging isa sa way para ma-dodge ko agad yung situations na ma-feel ko madi-discriminate ako. Ayun na nga guys, napunta ako sa TikTok, nag-create ako ng content, and hindi ko ina-expect na magbo-blow up. Hindi naman ako sobrang sikat, gabi guys, hindi naman ako nagyayabang. Napunta ako sa TikTok, hindi ko na-expect na magbo-1.2 million ako doon. Hindi ko na-expect na magva-viral yung ibang videos. Hindi ko na-expect na may isa akong video with mama na meron kaming mga 3 million views ata yun. Talagang nasyak ako na may 3 million na taong nanood. Hanggang sa people are commenting na parang ideal man si Kuya Dior, kaya hindi nagkaka-girlfriend si Kuya Dior kasi hinihintay niya yung babae na kasing ugali ng mama niya. Like, may certain type daw ako sa babae kaya lang hindi ako nagkaka-girlfriend. Sabi nila, nakakabasa ko ng comments na sobrang sweet ko daw with my sister and mga brother kasi kaya parang ideal man daw ako, ideal boyfriend. Parang na-feel ko na may na-form akong identity, may na-form akong tao na hindi naman ako, at yun yung parang nagustuhan ng mga followers ko, supporters. Yun yung nagustuhan nila, and doon ako na-alarm na parang shit, hindi ako nagiging totoo sa sarili ko. Nagpapanggap ako. And, grabe yung impact niya sa akin. Like, parang nasistress talaga ako ng sobra. Kasi, ikaw ba naman, iba yung pinapakita mo sa social media sa kung sino ka talaga sa inyo, sa family mo, or sa bahay mo. May mga times, maraming times, na sabi ko, kakalimutan ko muna na bading ako. Ayoko muna, sayang nung audience kasi work ko siya eh. I'm an entertainer. Nasa social media and kailangan kong mag-content kasi yun yung nagpapasaya sa akin. Okay sa akin na nakaka-entertain ako ng ibang tao. Happiness ko yun na may nakaka-appreciate sa craft ko when it comes to entertainment. And then umabot sa point na sabi ko kakalimutan ko muna pagiging bading ko. Okay lang, sacrifice ko muna kasi sayang nung supporters. Hanggang sa na-realize ko, kung aalis man sila at malaman nila yung totoong ako, hindi ko na kasalanan yun. Mas mamamax out ko yung potential ko as a creator or influencer kapag pinakita ko sa mga tao kung sino talaga ako. Ang supporters ay kaya kanilang tanggapin kung sino ka talaga. So, kaya ko itong ginagawang video kasi I don't wanna pretend anymore. Grabe, parang ayoko na talaga. Ayoko na mag-pretend. Yung pagiging bading is disappointment sa akin. Kapag may mga pilantik ako na nakikita ng... kapag nasa isang sitwasyon, may na-feel ko na parang pumilantik ako, tapos may ibang tao. Tapos parang na-feel ko na na-feel niya na... bading ako at alam ko na halata niya, grabing disappointment. Sabi ko, bakit
Ba't kasi kailangan ko ganun? Ba't kailangan ko pwede ko naman tigasan yung galaw ko, whatsoever. Grabe yung disappointment ko sa sarili ko na, putya, baka ikalat niya, or kung saan niya pa sabihin, or sabi niya sa manager ko, tanggal na ako ng manager ko. Hanggang sa na-realize ko, pagiging bading hindi siya disappointment. Para sa akin, gift ko to na sexuality ko. Bakit ko tinatago? Like, pwede akong makapag-inspire ng mga nasa same situation sa akin, tulad sa akin. Pero bakit ko tinatago? Dun na parang boom. Yun na yung wake up call ko. Na eto na, hindi mo na kailangan magpanggap. Kailangan mo na magpakatotoo. Kung hindi ka man tanggapin, at least nagpakatotoo ka. Or kung di ka man magustuhan ng mga sumusuport sa'yo ngayon at nagulat sila na bading ka, hindi mo na kasalanan yun. Parang dun pumasok sa utak ko na hindi mo kailangan i-please lahat ng tao. Gusto kong sabihin sa mga supporters ko, lalo na sa TikTok, sa supporters, sa fans, sa mga friends, gusto ko sabihin na sobrang thankful ko kasi hindi nyo ko iniwan. Sinuport nyo ko, family ko, business ko, yung junk club. Sinuport nyo, bumili kayo and all. Minahal nyo ako sa kung ano yung naipakita ko. Gusto kong gusto kong i-express yung gratitude na nararamdaman ko ngayon. Sobrang thankful ako sa inyo. And dahil dyan, love na love ko kayo. Alam niyo yun, ito talaga ako. Ito na yung totoong ako. Hindi ko mapiplease lahat. And ready na ako na hindi i-please lahat. Ano kasi ako may problema ko rin sa sarili ko, yung piniplease ko lahat ng tao. And sa huli, ako yung nasa stress kasi may na-miss out akong isang tao doon na hindi ko siya na-please. Alam niyo yun? Mali ko yun. Mali yun. You cannot please everyone talaga. People will love you kung sino ka. And I hope people will love me kung sino talaga ako. Grabe, hanggang kinikilabutan pa rin ako na I'm actually doing this video para sabihin sa inyo, ihain sa inyo at magpakilala ulit sa inyo kung sino talaga ako. Alam nyo, one reason kung bakit ako nag-out publicly is gusto kong maging example, gusto kong maging inspiration sa mga batang bakla. Mga batang bakla dyan, or part ng LGBTQIA+. Gusto kong maging inspiration na para sa mga tulad ko na hindi maka-out, na tinatago ng sobra yung kasarian nila para lang mag-fit in. Gusto kong maging inspiration sa inyo na it's okay, take your time. Hindi wag ka magmadali. Pero okay lang yan. Okay lang yan maramdaman. Diyos ko. Gusto ko ma-feel nyo na hindi natin kasalanan na bakla tayo. Alam niyo yun? Hindi natin kasalanan yan. Okay lang yan. And wag ka ma-pressure. Choice mo yan kung mag-out ka or hindi. Gusto ko malaman mo na hindi ka mali. If you feel like mali ka, hindi ka mali. Kasi naramdaman ko rin yan na mali ako. Na-feel ko, baka mali ako kasi bading ako. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka mali. And lahat tayo ginawa ng Diyos, pantay-pantay tayo. Tandaan mo yan. Huwag mong i-question ang sarili mo dahil lang hindi ka yung standards ng ibang tao. I-own mo yung kasarian mo. And may time para sa lahat ng bagay. So, para sa akin, ito na yung time na masabi ko sa kung sino talaga ako. My God! Sobrang swerte ko, guys. Kasi hindi ako nakaranas ng violence sa sexuality ko. May pangbubuli. Pero yung sa loob mismo ng family ko, hindi ko naranasan na nabugbog ako about my sexuality. Even my papa, na hindi ko naman siya nakasama growing up. Pero I felt like inaccept niya ako kung sino talaga ako. Kasi sobrang vocal ko dati pa na ganito ako, ganyan ako, gay ako sa family. So, hindi ko naramdaman na pinigilan nila ako. And this time, gusto ko mag-stood up para sa mga kapwa ko LGBTQIA+, na nakaranas ng violence dahil lang sa sexuality nila. Parang unfair naman sa kanila na I'm not living my truth. Samantalang
sobrang ganda na ng sitwasyon ko na hindi ko kailangan pagdaanan yung violence para lang ma-express ko kung sino talaga ako, di ba? Yung pag-out kong to, para sa akin to, sa family ko, sa mga kapwa ko, LGBT. Hindi na ako maiinggit mag-celebrate ng Pride Month. Alam niyo yun, hindi na ako masusuot ko na yung mga feminine kong clothes, mga nabili ko sa ukay-ukay na mga pagka-feminine. Mga bags ko, like, guess, may mga handbags ako, alam niyo yun. May mga gamit ako na hindi ko masuot dahil lang kinoconceal ko yung sarili ko na dapat alam ng tao straight ako. Hindi ko na kailangan isipin yun, alam niyo yun, and super ready ako sa kung ano man ang mangyayari, maraming pwedeng ma-disappoint, and maraming ibang contracts na i-terminate because of me, being gay. Pero I don't care. Wala na akong pakialam. I feel like mas mamamax ko yung potential ko kapag pinakita ko sa inyo kung sino talaga ako. Alam ko, guys, maraming madidisappoint. Ito, asan na ba yung lipstick ko? Guys, lip tint break tayo kasi namumutla ako. Ayan. Ang ganda, medyo dark. Tapos paka-yellow ng ngipin. Toothbrush po ako, ha. Alam niyo, guys, sobrang laking decision making tong ginawa ko para gumawa na isang video and mag-out sa kung sino talaga ako. Alam ko may mga malulus akong supporters, pero alam ko naman sa sarili ko na may mga dadagdag at magiging happy for kung ano talaga yung gusto ko sa life. Alam niyo yun. And ayun, ito ako. Nakakatuwa lang kasi ang tagal ko itong tinago. Ang tagal ko itong, like, paulit-ulit kami nag-film ni Mama minsan ng isang content. Kapag may konting pilantik lang ako, alam niyo yun, Mama, ulitin natin yan. Reshoot, kanya. Ngayon, I don't have to hide it anymore. And, wait lang. Para akong lumilipad. Tinatanong ko yung sarili ko, guys. Sabi ko, ano kaya yung magiging... Ay! Umagsak yung guys. Yung cover ng aircon. Wait lang. Wala kasi ako sa bahay, guys. Soon malalaman niyo kung asan ako. Charot. Nasa ako? Junk Club workroom. Anyway, sabi ko, ano kaya yung magiging legacy ko? Ano yung maiiwan ko sa family ko na aral galing sa akin or whatsoever. Things like that. Ano yung maiiwan kong legacy sa mundo. Na-realize ko, hindi ko magagawa yun kung forever akong magtatago. So, ito na yung time. Ito na yung time para magpakatotoo na ako. Kasi, baka, paano kung mamatay ako kinabukasan? Eh di, wala. Hindi ko na napakita, nasabi sa inyo kung sino talaga ako. So, ngayon guys, na nagpakatotoo na ako sa kung sino talaga ako. First time ko maging super proud sa isang decision ko. Lalo kung mas pure and mas 100% yung love na masishare ko sa family ko, sa friends ko, sa work, sa career, sa craft ko, sa mga gusto kong gawin. Mas magiging hands-on ako doon kasi hindi na ako conscious. Hindi ko na kailangan isipin at ang least lang na kailangan kong gawin is i-offer yung sarili ko 100%, yung authentic self. So ayun, ito na yun. Mas may inspire ko yung mga tao. Alam niyo, yung mga tulad ko. Mas may inspire ko sila. Kasi hindi ko na kailangan magtago, hindi ko na kailangan magpanggap na ibang tao. May gusto lang ako sabihin. Message ko kay Mama. Gusto ko mag-thank you, Mama, kasi 100% in-accept mo ako. So, super happy and grateful. Kasi di ko kailangan magpanggap when I'm around you. Mama, kasi kinunto ko to sa kanya. Sabi ko, Mama, mag-out na ako. And na-feel ko pa na may konting takot kay Mama. Pero Mama, huwag ka mag-alala kasi Mama, big boy and big girl. Naku. Alam mo yun, huwag ka mag-alala sa akin, kaya ko sarili ko. I will always be here for you and for our family, sa mga kapatid ko, lalo pa magkakaanak si Nadine.
Hindi ko kayo pababayaan. Sabi pa sa akin ni mama, wag lang ako makakabasa ng hate comment kasi sasagutin ko talaga. Mama, hindi mo kailangan sagutin. Deadma bells, deadma sa barangay yung mga hate comments na yan. Wala tayong pakialam dyan. Maging masaya na lang tayo at mas galingan natin sa life kasi at the end of the day, kailangan nating mag-strive hard para sa family natin. COVID yarn! Charot. Ayun sana kasi di nila alam to, bibiglain ko sila sa video na to, di nila alam na ito na yung time na i-upload ko to. Pero nagpag-usapan na rin naman namin na gusto ko na mag-out talaga. So, ayun, message ko kay Nadine, kay Ep and kay Kyle and sa mga family members ko. Kay Nadine, kay Ep, kay Kyle muna. Ayun, happy na si kuya nyo, hindi na kailangan magtago. Lalo ko kayong mas mapapakita ko sa inyo yung pagmamahal ko. Kasi ito na, hindi ko na kailangan magpanggap. And sa family members ko naman, hindi ko isisik kung, like for example, hindi nyo matanggap. Pero hindi naman ako nakaramdam ng something na hindi nyo matanggap. Pero tagal ko na rin kasi kayong di nakasama, mga sila tita, yan, sila tita ko, sa ibang bansa na sila. So, it's up to you guys kung tatanggapin niyo ako o hindi. Pero, ito talaga ako and alam ko naman, matatanggap niyo ako. So, this is the best decision I've ever made. And, sobrang sarap sa pakiramdam. Sobra talaga. Mama, kung mapanood mo to, huwag ka ma-stress. Kasi hindi ako nasa-stress. Happy na ako. So, huwag ka ma-stress. Papangit ka, tandaan mo yan. Imbis paurong ang pagtanda mo, pabata ka ng pabata pag na-stress ka about sa sitwasyon na to. Naku po, mag-age ka ng 10 years. 10 years. Kung asan ka man kay Papa, Pa, sana matanggap mo yung panganay mo. Ang panganay mo, babae rin pala. Charot lang. Pa, sana matanggap mo kasi ito talaga ako. And alam ko naman, nung bata ako na feel mo na ito ako. Hindi ako nakaranas ng violence sa'yo. Hindi tulad ng ibang kapwa ko LGBT na naranasan nila yung pambubugbog ng tatay nila dahil nalaman na gay sila. Pero hindi ko naranasan sa'yo yun. And I'm super thankful kasi hindi ko naranasan yun. And sobrang thank you. Pero wala akong formal na pag-out sa'yo. So ayun, ngayon kung mapapanood mo tong video, hindi ko alam kung mapapanood mo tong video, sana matanggap mo sino talaga ako. And ayun, sana makita ka na namin soon. Yun lang. So yun guys, yun lang naman yung mga gusto kong sabihin. Pakiramdam ko nabawasan ako ng tinik. Actually nabawas lahat ng tinik na nakasaksak sa puso ko. Kasi nalabas ko na to and I am very thankful. Sobrang therapeutical niya. Therapeutical. Tama ba? Basta yun. I feel like bagong ako. Nararamdaman ko na lalo na akong mas magiging masaya. And sa mga supporters ko, hello sa inyo. Ako pa rin yung Kuya Dior nyo. Ako pa din yun. You can call me Ate Dior if you like. Or you can call me Icy Lacandula. That's my drag name. And yes, I'm a fan of RuPaul's Drag Race from season 1 to season 13, bitch. And ang dami ko napanood na season na talagang kinonsil ko yung sarili ko. Gusto ko mag-tweet or whatsoever. Gusto ko i-voice out. Pero, hello. Siyempre, malalaman na nila na gay ako kapag ilan ako. Pero, ayun lang. Nakulakot. Ang pinaka-favorite kong drag queen is Trinity the Tuck. Trinity Taylor and Valentina. I also love Peppermint. And yung sa season nila Gottmik ngayon, 13 ba yun? 13. I love Rosé. Rosé, you've been robbed. You should have won. Ewan ko, basta yun. Ikaw dapat nanalo. Tapos ngayon sa All Stars, I'm rooting for you. Sino kaya? Sabang tumatagal, Eureka. Kasi si Eureka,
paulit-ulit na siya. And nakikita ko yung potential niya talaga. Grabe. Legend na siya para sa akin. And also, Sonic. Si Kylie. So yun lang guys. Biglang naging RuPaul's Drag Race na yung kwentuhan. No? Ayun lang. Thank you for giving me the chance to open up and for giving me the chance para maging ma-embrace ko yung sarili ko. This is me. I am gay. Bading ako, bayot, or kung ano man ang gusto nyo sa tawag. And kung gagamitin nyo to against me, hindi na guys. Wala na, hindi na yun. Like siguro dati parang nagiging bullying sa akin ang pagiging bading. Binubully nila ako dahil sa kasarian ko. Ngayon, hindi na. Hindi mo na magagamit sa akin, bitch. Mura ng mura. Sorry po. Hindi man. Charot lang yan. So, yun lang. Maraming salamat po. And you can follow me on all my social media accounts. On Facebook, Your Veneration. Instagram, guys. Gusto ko maging active na din doon. Veneration_Dior. On my TikTok account, I'll be uploading more videos. Hindi na ako pamen. Yung authentic self ko na. Dior Veneration, you can follow me on my TikTok account. On my Twitter account, Veneration_Dior. And, ayun lang guys, thank you for, kung tinapos mo yung video na to, maraming salamat. And, thank you for giving me the chance to be myself. And, ayun lang, maraming salamat kasi, I mean, kung magbago man yung tingin mo sa akin, it's okay. I'll give you that. Pero, yun, ito ako and sana matanggap niyo kung sino talaga ako. Ayun lang. Bye guys.